Whew. Alright, actually this is my first time na mag-preach ng afternoon service, but nakapag-devotion naman ako kahit isang beses. And pangalawa ko dito tumayo sa pulpit to share na magamit sa gawain ng Panginoon. But first of all, I would like to thank God sa opportunity, and for me this is a privilege na magamit sa Panginoon. I got saved last July 2024 and 1 year na ngayon. And buriyin mo ngayon, nasa pulpit na ako, nagsishare ng Word of God. And for me, this is a privilege. And gusto ko pasalamatan sa Panginoon sa pagkakataon na magamit sa gawain na to. And of course, sa hapon na ito, hinayaan ko po yung tumayo and kunin ang ating Biblia and open your Bible from the book of Philippians chapter 2, verse 5 to 13. Tayo po ay magsalit-salitan. Sabay-sabay po tayo sa verse 13. Bro. Philippians chapter 2, verse 5 to 13. Alright. Say amen po kung nakita na po natin yung verse. For verse 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also had highly exalted him, and given him a name which is above every name. That the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth. And every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to glory of God the Father. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Sabay-sabay po the verse 13. For it is God which working in you, both to will and to do of His good pleasure. Tayo po yung umuko manalangin. Heavenly Father, Lord God, thank you for this afternoon, Panginoon. Sa pagkakataon po ulit, Panginoon, kami nagtipon-tipon upang saliksik ang iyong salita, Lord God, na way tumatanim sa aming puso, Panginoon, sa aming isipan, Lord God. Lord, cleanse us, Panginoon, patawarin ko, Panginoon, kami nagkasala. Lord, gamitin mo ako, Panginoon, sa hanga-hanga para, Lord God. Lord, thank you for this opportunity, Panginoon. Itago mo ako, Panginoon, sa iyong sa likuran, Panginoon. Wala akong magagawa ko, wala yung pagsama, Panginoon. Lord, sinusuko ko lahat, Panginoon, sa araw na ito at binabalik ko lahat ng papuri. In Jesus' name I pray. Amen. Please be seated po. Alright. And yung message ko po ngayon ay pinamagatan ko pong a salvation that works. And which is this verse sa Philippians chapter 2 verse 5 to 13, but yung key text po natin dito is for verse 12 to 13. And for this verse po, itong Philippians, book of Philippians ito ay nasulat ni Pablo during his first imprisonment. Ang context talaga dito is yung joy. Kailangan natin mag-rejoice. In chapter 1, joy in suffering. In Philippians chapter 29, sabi po dyan, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Ni-remind tayo ni Paul na hindi lang tayo hanggang paniwala lang. Minsan kasi, once we accept Jesus Christ, minsan doon na lang tayo. Hindi na natin iayaan na mag-grow. But ang sabi ng Panginoon, kailangan mo mag-suffer. Minsan nagpo-focus tayo sa benefits pero ayaw natin mag-suffer. And which is this verse in chapter 1 just reminds us na kailangan natin may joy in suffering. Lahat tayo nakakaroon na ng suffer din sa mundo na ito. Lahat walang exempted, but God know it. But kung may Diyos ka, alam mo, ang Diyos ay kikilos sa'yo. In chapter 2, ito ay joy in serving. Tayo naglilingkod, may mga sakripisyo tayo.
But sabi ni Paul, do all things without murmurings and disputings. Ibig sabihin, kailangan mong i-preserve yung testimony mo. Lahat tayo, nag-claim na we are saved, we have a personal testimony nung na-encounter natin si Kristo sa buhay natin. And yun, Paul remind us in this chapter na kailangan natin yung galak, yung joy, nandun pa rin sa paglilingkod. And nakikita ng Panginoon yung mga sakripisyo natin na galing tayong trabaho, tapos pupunta tayo dito para mag-soul win. And yeah, this verse just reminds us na kailangan natin i-preserve yung testimony, yung personal testimony na sa Panginoon. And for chapter 3, joy in faith, righteousness through faith in Christ, not the law. Tayo ay naging righteousness, hindi dahil sa pagsunod natin sa Panginoon, dahil kay Kristo. Dahil inaccept natin siya bilang ating tagapagligtas. Sometimes may mga interpretation na naging banal ako dahil sumusunod ako sa ministry, may ginagawa ako sa ministry sa church. But the thing is, lahat tayo ay makasalanan. Yun ang point dito, na tayo naging righteousness because of Christ. Yes. Amen. And for chapter 4, joy in all circumstances. Lahat ng ni-remind tayo dito ni Paul na stand firm, rejoice always, think on what is true. Doon tayo sa katotohanan. Alam natin may mga bagay na may comfort zone tayo. Galing ako dati sa isang ibang sekta, and yun ang talagang comfort zone ko. Kasi alam ko, nagagamit naman ako doon. Tumutugtog din ako kahit papaano. But, nung nakita ko, yung nasaksihan ko sa Panginoon sa buhay ko, si Kristo, and doon ko na-realize na hindi pala ako namumuhay sa sarili kong kaparanan. Namumuhay tayo sa will ng Panginoon. And sa mga bagay na pinagdadaanan natin, sa mga decision making natin, just put God first sa lahat at para makita natin yung pagkilos ng Panginoon. And this Philippians, ito ay nasulat ni Paul during his first imprisonment. Saan na ba yun? After being arrested, Paul exercised his right as a Roman citizen to appeal to Caesar, which he was eventually sent to Rome and held under house arrest. Ito, sa introduction, that Paul has dealt with an important portion of doctrine concerning the Lord Jesus Christ. This concerned their manner in which they live in accordance to the gospel of Christ. The main focus beginning with chapter 2 was on the matter of compassion and serving to one another. In verse 5 to 11, we saw the ultimate example for all believers in Jesus Christ himself as a servant who then will be exalted above all others. In 5 to 11 po, itong verse na to ito yung nagpapatungkol sa position of Christ. Let me remind you something. Sometimes yung foundation natin sa faith natin nakakalimutan natin. Kaya minsan tinatamad tayo mag-serve, tinatamad tayo magsimba, maraming rason. Pero yung katotohanan, ang linggo ay para sa Diyos. Yun ang katotohanan. Marami tayong rason. Pwede na sabihin natin na valid sa mata ng tao, pero sa mata ng Diyos, hindi. Yun ang katotohanan sa bagay ng sa paglilingkod natin sa Panginoon. And sa verse na to, sa 5 to 11, ito yung patungkol kay Kristo, siya yung namatay para sa atin. And, nawawala yung ano ko. Wait lang po. Alright, Jesus did not insist on his right, even though he was equal with God. Alam natin si Jesus Christ is Diyos. He's the equal of God. But he left her throne, he humbled himself. Nakasulat sa verse 8 na sumunod, sabi sa verse 8, ba't nasa Galatians? Sabi sa verse 8, Jesus obedient unto death, even at the death of the cross. Siya ay Diyos, pero siya ay naging servant, hindi siya naging ruler sa mundong ito. Jesus Christ just remind us na
Siya ay namuhay na 33 years dito sa mundo para hindi maging ruler upang maging servant. And now, as a believer, we accept that Jesus Christ died for us, na si Jesus nga nag-obey even to the cross, the lowest form of humiliation, yung pinakamababang uri ng katahuan, yung ipako sa krus. Kasi ang mga pinapako sa krus is yung mga kasalanan. But Jesus Christ, we know, hindi po siya nagkasala. The reason po kung bakit sinasabi ko to, kahit alam nyo na, minsan nakakalimutan natin yung reason kung bakit natin dito tayo sa church. And we have one goal is to glorify God. As a believer, kailangan natin sumunod sa utos ng Panginoon na ayon sa niyang kalooban, hindi na ayon sa ating sariling kagustuhan. And, bro, next. First point natin dito is the command to work, which is for the verse 12, sabi ko po nga kanina, ito po yung key text natin. Ang sabi po sa verse 12, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Don't forget our example in obedience. Jesus obeyed the Father perfectly in verse 8. Yung nasabi ko kanina. And for a complement to the Philippians, the people of obedience. In verse 12, yung my beloved, to express, sabi ni Paul dyan, to express his, bro, balat mo sa ano. To express His love to them as Christ loved them. Ito ay paalala ni Paul doon sa mga Philippians na itong beloved is yung minamahal kung sa church. Parang ni-remind niya yung mga church sa Philippians, sa Church of Philippians, na Paul used this term to express his love to them as Christ loved them, giving a word of comfort and encouragement. We need to complement each other. Sino pa ba magtutulungan? Tayo naman lang believer, we need to encourage everyone to stand firm and remain joyful, united, and faithful in the midst of this trial. In our church, we have vision. Like I mentioned a while ago, it's to glorify God. But nowadays, may ibang mga churches, may iba-iba silang vision. They are not united in Christ. May sarili silang kagustuhan kung paano mag-serve ang church dito. Pero ang goal ng church is to glorify God and to fulfill the gospel. Maraming religion out there, pero hindi po sila lahat tama. Pwede lahat natin sabihin na maraming religion out there, pwede sabihin natin sila, di natin pwede sabihin lahat sila tama. Pwede sabihin natin lahat silang mali, pero di natin pwede sabihin na lahat sila tama. Because ang katotohanan ay iisa. And as a church, if we know that na nasa tama tayo, and ito ay calling sa bawat isa na kailangan natin manindigan. And, kala ko ba may aircon dito? What are we doing? Alright, yun. In this verse, na ni-remind ni Paul yung complement ng Philippians, parang ini-encourage na ni Paul ang bawat Philippians sa church na kailangan nilang manindigan sa katotohanan in the midst of trials. And as a believers in a church, ini-encourage ko po yung everyone na kailangan natin maging united.
Kailangan natin magtulungan. Walang ibang magtutulungan kundi tayo. Ang goal natin is to glorify God, which is paano natin yung magagampanan if kahit pagsisimba natin, hirap na tayo tumayo. And kailangan natin tingnan yung likod ng ginawa ni Kristo. Hindi lang siya basta pinako dahil sa walang kadahilanan. Siya ay pinako dahil tayo ay makasalanan. And that's the reason why Paul, mas nauna sinulat niya, yung sa verse 5 to 11, that Jesus Christ died for you and for me. Because we are all sinners. Para to encourage them, paano sila ma-encourage them kung wala silang foundation? Which is, Jesus Christ is our foundation, our faith. Kasi hindi natin kayang glorify ang Panginoon kung wala tayong pananampalataya. Kasi alam natin sa buhay natin, may kanya-kanya tayong spiritual growth. But wag natin nalimatahan ang kakayahan ng gawin ng Panginoon sa atin. Tulad nga sabi ko kanina, mayroon tayo personal testimony. Ibig sabihin nun, may na-encounter natin ang Panginoon kung paano kanya iligtas sa iyong kasalanan. And now, wag natin tuldukan, hanggang doon lang yun. Kailangan natin yan i-expand pa kasi para kung gusto mo makilala ang Panginoon, kailangan mo mag-seek siya na more, na mas makilala mo pa siya. You know, God is, hindi anong Panginoon, hindi siya bulag sa ating mga sacrifice. But ang Panginoon, nakikita niya yung paghihirap natin. But these verses just remind us that we need to stand and magpalakasan tayo sa bawat isa. Kaya dahil sinabi ni Paul dito na kailangan natin mag-compliment, mag-encourage to everyone. Kung may nanghihina, kailangan natin i-advise, palakasin, or yung may managbalik na backslide, bumalik dito, wag natin i-backstab. Kailangan natin sila welcome, kailangan natin sila i-encourage na kamustahin. And wala yung ibang magtutulungan dito, kundi tayo, ang mga nasa church ng Macedonia. And alright, for the number 2, the present tense of obedience. As ye have always obeyed, have tremendous, consistent testimony. Ang sinasabi dito sa verse 12, yung sinabi na Paul dyan na, saan na yun? The verse 12 na, as ye have always obeyed. Ini-encourage tayo ni Paul na that we have tremendous and consistent testimony. May pagtsatsaga tayo. Hindi tayo yung parang konting na-offend lang tayo sa ating kapatiran, ayaw mo nang magsimba, ayaw mo nang magpapatuloy. Nadadamay yung salita ng Diyos, yung relation, yung service ng Panginoon, and which is that thing, hindi yung nakaka-glorify sa Panginoon. Alam ng Diyos yung paghihirap natin, but once na sumunod ka sa Panginoon, makikita mo yung bagay na dapat, yung mga bagay na hindi mo akalain na mangyayari sa'yo. And I just want to share a testimony to you kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay ko. And, you know, tulad nga sabi ko kanina, that na-save ako last July 2024, which is ngayon, July of 2025, 1 year. 1 year na ako nakakilala sa Panginoon at ako inaligtas because of His grace. Dati, na-encounter ko ang church is last 2020. Pero ang claiming na ako inaligtas nung tinanggap ko talaga si Kristo. And di ako nagpadalos-dalos kahit alam ko na nag-share sa akin is Baptist, pero di ako nagpadalos-dalos na mag-church agad sa Baptist. And I need to seek Him and study yung Word of God. Noong una, hindi madali. Kapag walang church, 2 buwan akong walang church that time. And iniisip ko kung paano ako lalago, kung ano lang ako, mga clip videos lang ako ang manunood, and tamang basa lang. Which is, hindi ko minamalit ang salita ng Diyos, ang Bible, but the guide ng church
is napaka-importante. And yun, sa pagsisikap ko na magbasa, kahit ang pinakaayaw ko talaga dati is magbasa, kasi ang gusto ko talaga yung may ginagawa ko, yung may physical. Pero yung parang magbabasa ka talaga, mag-aaral, parang nauubos yung brain cells ko. Parang ganun. But yun, sa grace ng Panginoon, sa tulong ng Panginoon, natulungan niya akong intindihin and bigyan niya akong lakas ng loob na, yun nga, i-chat si Pastor na kahit hindi niya ako kilala, na kung pwede ako magdumalo sa service na to dito sa Macedonia. And yun, simula nun, nag-decide na talaga ako na magpatuloy sa Panginoon. Hindi siya consistent na kasi for me, nagsisimba ako dito pero syempre, andun pa rin yung attachment ko sa dati kong church. Kasi doon ako galing, doon mga kaibigan ko. But sila nawala. Hindi naman nawala na nandyan pa naman pero hindi na yung dating relationship. Which is, nung una, nahihirapan ako paano mag-adjust. But hindi talaga ako binigaw ng Panginoon. Yun, binigyan ako ng Panginoon, mga ka-churchmates, which is kayo. And I'm thankful to God sa Panginoon na, dito ako napunta. Which is, sa araw na ito nga, nung nasign ako ni Pastor na mag-devotion, which is yung devotion medyo para sa akin, okay lang kasi konti lang yung tao, ganyan-ganyan. Pero yung second week of July, sabi ko, pambihira. Yun. Na July 1 pa lang, nasabihan ako ni Pastor, naghahanda na talaga ako. And yung struggles talaga maghanda ng preaching is napakahirap pala. Yung may nabuo ka na, tapos mamaya-maya, babaguhin mo na ulit. Tapos, kailangan mo na naman mag-aral. And which is, ang kaway gumagawa rin. But, by the grace of God, yun nga, nandito na ako sa harapan ninyo upang magbahagi ng salita ng Panginoon. And yun, ang gusto kong talagang pinupoint ko dito is yung consistent natin sa testimony. Kailangan natin manindigan, protektahan yung testimony natin sa Panginoon kasi ang tao, hindi sila aware kung ano ba talaga ang sulat ng sa Biblia. But which is tayo, ang mga believers, ang tinitingnan nila. And once we share the Word of God, kung salungat naman sa sinasabi natin, mahirap yung mahirap sila magtiwala sa atin. And kailangan, yun nga sinasabi dito na it's just not a commandment, but example of the mind of Christ. Kasi yung sinasabi ng Panginoon dito, na pagsisikap natin sa utos niya, sa commandment niya, is hindi natin yung magagawa kung wala tayong personal testimony natin sa Panginoon. And yun, and I believe that we have nasabi ko na pala yan. And yun, Paul was especially encouraged by their consistency and obedience even when he was not there. And church, hopefully po, consistent tayo sa ating pag-obey sa Panginoon, sa ating mga magulang, na may pagsigap tayo sa just to glorify our God. And for next slide, bro. And for the next slide is a companion in the work. Our companion in this work is God. And for the first point, a work of God, we work out our salvation because it is God worked. Our sanctification is ultimately God's work. Ibig sabihin po dito, hindi tayo nag-work out ng ating salvation upang tayo ma-save. Tayo ligtas na, but kailangan natin siya i-work out to glorify God. Ang Panginoon, siya yung nagtrabaho upang tayo maligtas. But tayo, bilang lingkod ng Panginoon, kailangan natin magtrabaho to glorify Him and to fulfill the Great Commission. And I realize, if you are not part of the Great Commission, hindi ka ayos sa mata ng Diyos. Kung hindi ka part ng Great Commission, hindi ka ayos sa mata ng Diyos. Dahil it's a commandment ng Panginoon.
And I'm not saying na kailangan nyo sumama every Saturday na for soul winning. Maraming paraan para maging parte ka ng Great Commission. You can support missionaries, you can support the church, the pastor, upang mabahagi ang salita ng Diyos. That's the Great Commission. Walang ibang pwedeng gumawa ng Great Commission kundi tayo, ng mananampalataya. This is reminder sa bawat isa na bilang Kristiyano, may responsibilidad tayo. We have responsibility to glorify God because He created us. God design, yung tulad nga sabi ni Pastor kanina, yung God design, hindi lang siya basta tsamba or na galing sa tradisyon or something na ganyan. Ito ay pinag-isipan, and ang nag-isip nito ay hindi lang basta-basta. Siya ay Diyos. And kailangan talaga, and that's the reason why sa buhay nating Kristiyano, we have a responsibility. Yun ang disenyo ng Panginoon sa bilang mananampalataya na may kailangan tayo gawin. Hindi ko sinasabi na kailangan mong gumawa para masave ka, kailangan mong gumawa kasi para to glorify Him and to fulfill the Great Commission. And sa next point po natin, the ways of God work. And His Word, for John 17:17, and His Spirit, and every way the Holy Spirit is involved with our sanctification and trials. Ang Panginoon, itong the ways God's work, ito yung 3 punto na lagi nating kasama pag tayo ay nagtatrabaho, pag tayo nagwo-work para sa ating salvation. Work out our salvation rather. And hold on. Alright. Ito na pala. Yep. And this thing, you need to evaluate yourself if nagpa-function ka pa ba according to His will. Kasi minsan tayo mga Kristiyano, masyado na tayo pabaya, masyado na tayo, hindi na natin pinapansin yung mga bagay na hindi nakaka-glorify sa Panginoon. Minsan, tayo ay nagtatrabaho tayo pero hindi natin nakakala, nagko-compromise na pala tayo sa gawa ng mundo. We need to stand na mapakita natin yung si Kristo sa during tayo sa ating tatrabaho. Kaya sinasabi dito si companion, kasama natin ang Panginoon sa ano man ginagawa natin sa ating buhay. And sa pangatlong verse, punto po. The completion of work, that's for the verse 13, which is, for it God which worketh in you both to will and do to of His will, His good pleasure. And God intends His work to be completed. God work in us both to will and to do His work. And first, natin is to will. His will for all of us to be confirmed to His Son. Hindi naman tayo naging tulad na nais natin maging, but we thank God, hindi tayo yung tao na gusto natin maging. But because by the grace of God, I am what I am. Minsan, may mga pangarap tayo. Di ba? May gusto tayo, hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. Kahit nga nakakilala tayo sa Panginoon, may sariling tayong goal. But sometimes nakakalimutan natin yung Panginoon sa goal natin. Ang sabi dito, hindi man tayo naging tulad ng nais natin maging, pero by His grace, I am what I am. Which is, mas maganda yon kung ikaw ay sumunod sa will ng Panginoon. Kasi may mga will tayo, sa sarili ng paraan, tayo ay napapahamak. But in the will of God, yun ang pinaka-safest place ng mga dapat nating puntahan at sundan. And to do
In the 1 Peter chapter 5, verse 10, we have been called to do something to glorify God. And yeah, tulad nga sabi ko kanina na kailangan talaga natin gumawa to glorify God sa kaka-pleasure ng Panginoon. Sa see the purpose on His pleasure, God delights in benefiting us and bringing good satisfaction to our lives. God's will is beneficial to us and glorify God at the same time. And, saan yung ako? Ito pala. Wait lang po. It is beneficial to us kung nasa will tayo ng Panginoon. God's will has 3 qualities. Yung first one, it is good. God's will never brings out about a bad result. It is good kasi kung nasa will tayo ng Panginoon, God will never brings out a bad result. Hindi tayo bibigoyin ng Panginoon. Kung pinili mo yung will ng Panginoon, kahit sa sarili mong kaunawaan, parang mapapasubo ka lang or di mo alam kung ano mangyayari. But kung ikaw ay nanindigan, makikita mo yung pagkilos ng Panginoon. And it is beneficial to us because it is acceptable. God's will is not distasteful. It is unacceptable because ito ay will ng Panginoon and hindi ito basta-basta lang. Ang salita ng Diyos, ang will ng Panginoon sa bawat isa sa atin is nakatakda na, and kailangan lang talaga natin is to mag-serve at magpatuloy sa pananampalataya. Minsan nadidelay kasi minsan marami tayong gustong gawin sa ating buhay. Ito na sana yung will ng Panginoon, lumiko ka pa. Kasi may gusto kang gawin sa sarili mong paraan. But ang ginagawa lang ng Panginoon, siya ay naghihintay para sa atin. And yun, and by the grace of God, tayo ay naligtas. And it is it is beneficial to us because it is a perfect. It will have completion. Yung grace ng Panginoon, sabi sa Romans chapter 8:29, yung will, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Ito ay just reminded sa bawat isa sa atin in Romans 8 verse 29. And sa pangalawang punto po, it is good to God. Since this is plan originates with God, it is good to Him. And ito yung since ito yung plano ng Panginoon para sa atin, of course, ito ay naka-glorify sa Panginoon. And itong message na to sa hapon na ito is just a reminder sa bawat isa na to work out your salvation. It's not about na kailangan mong maligtas para ikaw kailangan magpatrabaho para maligtas. It's about yung will ng Panginoon para sa atin. Kasi ang Panginoon may plano sa buhay natin. Minsan di natin siya nakukuha because may sarili tayong kaparaanan. Hindi natin sinusunod yung kaparaanan ng Panginoon. And minsan, nililimitahan natin yung kakayanan ng gawin ng Panginoon sa atin. And hopefully, church, itong message na to is nag-remind sa bawat isa sa atin na may namatay para sa atin, which is si Jesus Christ. Siya ay Diyos, siya ay bumaba sa langit and namuhay ang tulad natin, but hindi siya nagkasala. Yung naranasan natin ngayon, ng mga struggles, trials, yun ang experience din ng Panginoon. But this is reminder for us that
because sa ginawa ng Panginoon para sa atin, para tayo iligtas sa ating kasalanan, we need to work out our salvation para to glorify Him and to fulfill the Great Commission na para mas maabot pa natin yung mga kaluluwa. Yun lang naman ang goal natin bilang Kristiyano eh. And di naman yung tawag niyan, di naman yung nakakaano sa atin, parang naging istorbo or ganyan. If you really love God, ang gawain ng Panginoon is hindi siya optional. Hindi siya yung parang yun ang nagiging ito na sa next time na lang kita babasahin kasi may gagawin pa ako. Kasi meron pa akong importanteng gagawin. Which is ang salita ng Diyos, ang utos ng Diyos, we need to prioritize Him para mas malaman natin yung pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. And for our conclusion, with the synergy of God working through us, together we accomplish the work of God. One day, we are going to look back over this life and say it was good thing to obey His commandment, to have Him as our companion, and to complete the work He was called us to do. Synergy of God is yung ang kapangyarihan ng Panginoon. Sila ay nagkaisa upang magtrabaho kasama natin. Ibig sabihin na habang tayo ay naglilingkod ng Panginoon, di tayo nag-iisa. We have companion. We have God. Ang kailangan talaga natin is lumapit, to draw nigh to Him. And kung ikaw ay nag-asala, cleanse your heart and your sinners para mas makita natin at maunawaan natin ang salita ng Panginoon. And naway, ang pananampalataya natin is maput natin sa foundation which is Jesus Christ died for us, and para mas maganahan or mas ma-reminded pa tayo sa bawat kilos natin and to glorify God. Yung laman po, and binawali ko lahat ng puri sa natin ng Panginoon.